Ang buhay ni Jesus Christ sa kwento ni Luke ay tinatawag ding Gospel ayon kay Luke. Pinakilala sa librong ito si Jesus, ang pinangakong Savior ng Israel at ng lahat ng tao. Ayon sa sinulat ni Luke, pinili ng Holy Spirit si Jesus para i-preach ang magandang balita sa mga mahihirap. Makikita ito sa chapter 4 verse 18 to 19. Kitang-kita sa Gospel ni Luke ang pagmamalasakit ni Jesus sa mga taong mahihina at inaapi. Mapapansin din dito na masaya ang tono ng librong ito lalo na sa mga unang chapters kung saan in-announce ang pagdating ni Jesus. At ganun din sa huling chapter nung umakyat na si Jesus sa langit. Si Luke din ang sumulat ng Book of Acts. Kinuwento niya naman dun kung paano kumalat at mas lumakas pa ang paniniwala kay Jesus Christ pagkatapos niyang umakyat sa langit. May mga sinulat si Luke na hindi makikita sa ibang Gospels gaya ng kwento tungkol sa pagpupuri ng mga angel at pagbisita ng mga shepherd nung pinanganak si Jesus at saka yung kwento tungkol sa pagpasok ng batang Jesus sa loob ng temple. May mga parable din na sa Luke lang mababasa, gaya nung parable ng Good Samaritan at yung anak na naglayas. Binigyan din ng diin sa Gospel ni Luke ang prayer, ang Holy Spirit, ang role ng mga babae sa ministry ni Jesus, at ang pagpapatawad sa mga makasalanan. Sa Book of Luke, makikita natin ang kwento ng buhay ni Jesus mula pagkasilang niya hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinapakita dito na si Jesus ay dumating hindi lang para sa iilang tao, kundi para sa lahat. Mayaman man o mahirap, Hudyo man o Gentiles. Isa sa pinakamahalagang aral dito ay ang malasakit at awa ni Jesus para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan gaya ng mahihirap, may sakit, makasalanan, at mga hindi pinapansin ng iba. Tinuturo din ni Luke na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nasa salita, kundi dapat nakikita sa gawa, sa pagtulong sa kapwa, pagpapatawad, at pagmamahal kahit sa kaaway. Bukod dito, binibigyang diin din ng aklat na ang kaligtasan ay handog ng Diyos sa lahat ng nananalig kay Jesus. At ito ay biyaya na hindi kayang bilhin o paghirapan ng tao. Kaya mula sa aklat na ito natututo tayo na mahal tayo ng Diyos anuman ang ating pinagmulan. At tinatawag niya tayo na maging mabuti, mapagpatawad at mapagmahal sa lahat ng tao. At sa Book of Luke, makikita natin ang mga malinaw na bagay na dapat gawin ng isang Christians bilang tanda ng tunay na pagsunod kay Jesus. Ito ang 5 pangunahing dapat nating gawin. Number 1. Dapat nating isagawa ang pagmamahal sa kapwa. Hindi lang sa ating mga kaibigan o kakilala kundi pati na rin sa mga taong hindi natin kauri, gaya ng itinuro sa kwento ng mabuting Samaritano. Number 2. Dapat nating gawin ang pagpapatawad sa iba, kahit ilang ulit pa tayong masaktan, dahil ito ang paraan ng pamumuhay na ipinapakita ni Jesus. Number 3. Dapat nating gawin ang patuloy na pananalangin dahil sa pamamagitan nito ay nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos at nakakatanggap ng lakas at gabay. Number 4. Dapat nating isagawa ang pagiging mapagpakumbaba at iwasan ang kayabangan dahil sinabi ni Jesus na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang number 5, dapat nating gawin ang tapat na pagsunod kay Jesus sa pamamagitan ng pagbitbit ng ating krus araw-araw, na nangangahulugang iwanan ang pagiging makasarili at unahin ang kalooban ng Diyos, higit sa lahat. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless.
In the name of Jesus, amen.